Okay, hello everyone. Ang lecture natin ngayon, Experimental Psychology. I want to discuss yung tinatawag na Longitudinal Experimental Design. Ang sabi ng APA sa kanilang website, specifically online dictionary, ito raw ang longitudinal design. Focus lang kayo sa red words. Basically, ang ginagawa sa longitudinal design is may isang grupo ka ng mga tao na binabalik-balikan mo, inuulit-ulit mong sukatin yung isang psychological variables nila as time goes by. Sabi nga sa second bullet, multiple attempts to measure the variable or variables kung marami kang mini-measure in different time periods. Binabalik-balikan mo sila, inuulit-ulit mong sukatin yung mga psychological variables na yan. Like for example, yung conscience development. Paano nabubuo yung konsyensya? Ano yung mga changes na nangyayari sa konsyensya ng tao habang tumatanda siya? Mula nung baby siya hanggang sa maging lolo siya. O kung yun yung gusto mong malaman, babalik-balikan mo yung participants mo, i-measure mo yung kanilang conscience. Ganon din sa intelligence. Kung gusto mong malaman yung personality changes or yung kanilang level of resilience as time goes by, habang nagde-develop sila in the lifespan, paano gumagalaw yung mga psychological variables na yan, gagamit ka ng longitudinal design. Kaya nga given the nature of those topics I mentioned, you would expect na marami talagang longitudinal design sa developmental psychology. Because again, ano bang ibig sabihin ng DevPsych? We study development. We study how psychological variables change as time goes by. Habang pumapasok tayo sa iba't ibang mga developmental periods, ano yung mga pagbabagong nangyayari sa atin, sa konsyensya natin, sa intellectual development natin, the way we relate with other people, the way we relate with God, spirituality development yan. Yung mga ganyang questions, most likely, sa DevPsych yan ina-address. At para ma-address yung mga questions na yan, gumagamit ng longitudinal research design. Let me give you some examples of classic longitudinal design na mga pag-aaral sa DevPsych, yung sikat na Seattle longitudinal study. Isa to sa mga pinakamahabang longitudinal study na ginawa in DevPsych, i-research nyo on your own. Kung gaano kahaba yan, no? Ayokong maging spoon feeder dito. Gusto ko dapat nagbabasa rin kayo para ma-sustain nyo yung curiosity nyo. So, gaano kahaba tumakbo ang Seattle longitudinal study, i-research ninyo. Pero ito yung tanong na sinasagot noong research. How does our intellect change as we age? Ang focus nila dito yung intellect or yung katalinuhan ng tao. But in this study, very interesting, yung intellect dito, hindi lang nila nilimit sa intelligence. Kasi yan lagi yung iniisip natin, pag intellect, intelligence. So, kamusta ang paggalaw ng intelligence ng tao as we grow older, no? In this study, talagang in-specify nila yung smaller components of intellect. Binubuo ang intellect ng mga sumusunod. Merong verbal meaning, spatial orientation, inductive reasoning, meron tayong number or numerical reasoning, meron tayong word fluency. Yan yung bumubuo sa intellect ng mga tao according to this longitudinal study. So kung makikita ninyo, no, ang gusto kong i-emphasize dito, when it comes to intellectual development, hindi naman lahat ng components ng intellect pababa habang tumatanda tayo. As you can see, meron ding mga components dito na gumaganda pa nga habang tumatanda. Sure, may mga bumababa, parte yan ng pagtanda, pero marami rin yung mga intellectual components na gumaganda habang tumatanda. Kayo na lang bahala magbasa kung ano yung mga intellectual components na yan na gumaganda pa habang tumatanda. Pero ang point ko dito, in our society, this is a very inaccurate picture of aging. Kung mapapansin niyo in our society, kapag dinidescribe natin yung mga matatanda, lagi na lang natin ina-attribute or ina-associate yung pagbagsak ng mga intellectual capacities, lalo na yung memory. Diba? Pag sinabi mong matanda, anong iisipin mo? Makakalimutin na yan. Mahina na memory niyan. Madalas na natitip of the tongue yan. Kaya ang nagiging epekto niya, nagiging negative yung tingin ng mga tao sa pagtanda kasi ina-anticipate nila yung mga capacities nila, lalong-lalo na yung intellectual capacities nila, lahat babagsak. Hindi nga yun yung sinasabi. Hindi ganon yung sinasabi ng Seattle longitudinal study. As you can see, may mga intellectual components na gumaganda pa nga habang tumatanda. So yan yung pagbabago na dapat baguhin sa society natin, no? The way we present aging. Hindi lang tayo dapat bias sa kung ano yung bumababa.
which is working memory. One of the things yan na bumababa talaga sa pagtanda, yung working memory. Pero i-report din natin kung ano yung mga gumaganda. Para yung mga tao, pag tinitignan yung aging, specifically old age, hindi lang puro negative yung nakikita. Para hindi naman yung mga tao takot na mag-aging. Kasi hindi naman lahat na nangyayari sa aging, intellectually speaking, pangit. Meron ngang mga component na gumaganda pa nga. Yan. So, dapat i-improve natin the way how we communicate to people what happens kapag ang tao tumatanda. At paano natin nalaman na hindi pala lahat sa aging pangit? Gumamit kasi ng longitudinal research design etong study na yan. Another example of a longitudinal research design, yung sa Harvard naman. Etong Harvard, ang focus naman nila is happiness, emotion. Kanina intellect, ngayon emotion. So gusto nilang malaman kung ano ba yung mga different factors sa buhay ng tao yung nagpapataas at nagpapababa ng happiness. Okay, so the main research question they wanted to answer, what psychological factors make people happy? And this study by Harvard on happiness, this is a very interesting, at the same time, impressive. Everybody say impressive. Sa Tagalog, nakakabilib na pag-aaral to kasi nagsimula to 1938 at hanggang ngayon, it's still running. Kumukuha pa rin sila ng data about happiness. So bilangin nyo, ilang taon na yung study na to and counting. From 1938 hanggang 2024, 88 years na yan. At patuloy pa rin silang naghahanap ng data, nangongolekta ng data from their pool of participants in connection to happiness. So, ang ginagawa lang nila dito is binabalik-balikan nila yung participants nila for a specific amount of time, paulit-ulit mini-measure, and then binabantayan nila yung pagtaas at pagbaba ng happiness. So, pag tumaas yung happiness, pag bumaba yung happiness, inaalam ka agad nila via interviews kung ano yung mga factors na nangyari that may explain bakit tumaas or bumaba yung happiness. Tapos, iniipon nila yung mga factors na yon. Yun ngayon yung nare-report nila sa publiko kung ano yung mga factors na very strong predictors of happiness. So, hindi ko na i-discuss dito yung super specific details of the study. Kayo na lang bahala magbasa para malaman ninyo. Pero ganun yung general setup nung research. Longitudinal design, for 88 years, paulit-ulit nilang minimeasure yung happiness ng mga tao dito, and then tinitignan nila yung mga factors that may explain increases and decreases in happiness. In fact, merong mga researchers in this team. Sumulat sila ng libro to partially report their findings. Ito yung book na nagawa nila, The Good Life. Ito yung mga authors. Kung makakuha kayo ng kopya niyan, maganda, basahin ninyo, pero bigyan ko kayo ng patikim. Ang sabi ng mga authors, isa sa mga pinaka-powerful predictors talaga na magpapataas or magpapababa ng happiness mo is, guess what? Human relationships. Kapag maayos ang relationship mo sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga kaibigan mo, sa workmates mo, or to people na mahalaga sa'yo, malaki ang tulong nun sa pagpapataas ng level of happiness. Kaya connected din to sa isang theory, no, sa positive psychology, yung, if you remember, self-determination theory. Ang sabi ng self-determination theory, isa sa mga elements na nagpapasaya sa tao is relationships, also known as relatedness in the context of that theory. Panoorin niyo yung lecture ko doon, ha. Meron akong ni-lecture dyan sa YouTube channel ko, self-determination theory, yung relatedness connected dito sa finding ng Harvard longitudinal study. So kung gusto mong sumaya, for those of you who are not happy right now, ano ang paraan para tumaas yung happiness mo? I-improve mo yung quality of your relationships to people that you care about. Diba? Manlibre ka, mag-reach out ka sa mga taong matagal mo nang hindi nakikita pero mahal mo, pero mahalaga sa'yo. Yan, baka kasi kaya hindi ka na happy, masyado ka ng loner. Hindi ka na lumalabas kasi puro ka na lang trabaho, puro ka na lang hobby mo. Makipag-reconnect ka sa mga taong mahalaga sa'yo and improve your relationships with them. Ilibre mo, i-date mo, bigyan mo ng gift out of nowhere, tinan mo. Most likely, according to the study, tataas yung level of happiness mo. Ngayon, yung mga pinakita ko mga examples are examples of longitudinal design.
Pero iba pa yung longitudinal design sa longitudinal experimental designs. Kaya nga siya tinawag na experimental designs eh. Bakit? Ano ba ang isang hallmark ng experiment? Diniscuss ko yan in my other lectures. Kailangan may manipulation. Kinakailangan merong influence na ginawa yung experimenter sa mga subjects niya sa experiment. Eh yung mga pinakita ko kanina, hindi naman mga experimental designs yan eh. Longitudinal research design lang. Minemeasure lang yung mga dependent variables dito. Pero wala silang independent variable na binibigay sa mga participants nila. O, kaya kapag walang manipulation na ini-induce yung experimenter, anong tawag? Longitudinal research design lang. O, pero dahil experimental psychology tong pinag-uusapan natin, pag-usapan natin yung longitudinal experimental design wherein this time, meron ng ginawa yung experimenter. Meron ng manipulation na binigay sa mga participants, gustong malaman ng experimenter kung ano ang effect nun as time goes by. So kapag may manipulation na, may ginawa na yung experimenter sa mga participants, it becomes a longitudinal experimental design. Let me give you some examples. Una, yung hypothetical muna. So ako lang yung nag-design nito, no? So imagine this is the case. You can just pause the video if you like, i-zoom in natin. So meron tayo ditong ini-induce na manipulation. Specifically, ipapakinig mo ng music yung mga bata, yung mga babies. Diba? Yun yung manipulation dyan. Ipapakinig mo sila ng music. Kasi raw, according to the claim of this manipulation, ang mga babies, pag pinakinig mo yan ng music, tumataas yung kanilang, ano yung dependent variable natin dito? Psychological alertness. Nagigets nyo? So, given that, focus on the red words. Ang gusto nating malaman dito, may gradual effect ba yung pagpapakinig mo ng music sa mga babies? May effect ba yon sa kanilang psychological alertness habang lumalaki sila? Diba? So, kung ganyan yung nature ng tanong mo, may gradual effect ba? That is so DebPsych, right? So, most likely, gagamit ka ng longitudinal experimental design. Pwede na natin gamitin yung word na experiment. Bakit? May ginawa na tayo dito eh. Meron ng influence na binigay yung experimenter sa mga participants dito, which is, ipakinig sila ng music. O, anong steps dyan? Mabilis lang yan eh. Ito ang steps dyan. Unahin mo i-measure yung baseline. Kunin mo yung psychological alertness nila bago mo sila ipakinig sa music. Tapos, apply mo na yung manipulation. Ito na yung IV mo, right? And then, after mo i-apply yung manipulation, dyan napapasok yung paulit-ulit mong i-measure yung dependent variable nila habang tumatanda sila. Time 1 hanggang time 5. Let me give you a hypothetical result. Oh, hypothetical lang to, ha? Ako lang may gawa niyan. So, paano ginawa dito? Kinuha natin yung baseline. Nung pinanganak yung mga babies, kunin natin yung psychological alertness nila. Marami sa kanila mababa ang psychological alertness. Tapos, pinakinig mo yung music na sinasabi mo, na tinetest mo. Nung nakinig na sila ng music, yun na. Doon mo na sila sinimulan kulit-kulitin. For the next 5 years, first year, second year, third, fourth, and fifth year, binabalikan mo tong mga babies na to para kamustahin, i-measure yung kanilang psychological alertness. Got that? So kapag ganyan yung step na kinuha mo, most likely gumamit ka ng longitudinal experimental design. Pero given the pattern of these results, no, ano yung pwede nating makonclude about listening to music? Effective yung pagkikinig ng music ng mga baby sa kanilang psychological alertness, nag-i-improve naman. Pero yung improvement ng pakikinig ng music in terms of psychological alertness hanggang third year lang. So mula first birthday hanggang third birthday, totoo nga, may effect nga yung pakikinig nila ng music sa psychological alertness, pero after third year, nagsisimula nang mawala yung effect ng pakikinig sa music. So is that music effective? Going back to this case, oo. Pero yung effect niya, first 3 years lang. Nagsisimula na yung mawala after third year, bababa na yan, fourth year and fifth year. So limited lang yung effect ng music sa psychological alertness nila. So, paano natin nalaman?
Paano natin nabuo yung conclusion na yan? Gumamit nga kasi tayo ng longitudinal experimental design. Now, in connection to this case, no, meron pa akong isang naisip na posibleng topic na gagamitan mo ng longitudinal experimental design that is very biblical. I-connect natin yan sa konsepto ng sanctification in theology. This is a very theological term. For those of you not familiar, ang ibig sabihin lang yan is the assumption or expectation na yung taong na born again, tumanggap kay Lord, pinasok ng Holy Spirit, may mga pagbabagong mangyayari sa buhay niya. Totoo ba yun? Na kapag ang isang tao tinanggap si Lord, magbabago ang buhay niya? Because based on many hymns and songs na sinulat ng mga Christians, isa yan sa mga common Simula nang nakilala nila si Lord, simula nang naging Christian sila, simula nang nagkaroon sila ng eternal life, ang daming nagbago sa kanila. Ang dami pang mga Bible verses, no? Na yan yung claim. The old is gone and the new has come. O, 'di ba? May Bible verse na ganyan. Kapag tumanggap ka kay Lord, nagbabago yung nature mo, yung old na wala na, meron ka ng new nature. And actually, very related yan, no? Very connected yan sa number of researches done in that field. So, hindi ko lang gawa-gawa tong topic na to, active talaga yung research dyan. Ang tawag dyan sa spirituality is spiritual conversion and transformation. It's a very busy area of research. Isa yan sa mga research questions nila. Totoo ba na ang tao kapag nag-spiritually convert, nagbabago yung nature niya? This is another example of a Bible verse na yan din yung ina-assume. Tumanggap ka kay Lord, magbabago ka. You will be transformed from glory to glory via the Holy Spirit. Unti-unti kanyang hinuhubog to be a better person, to be a better spiritual being. Nag-iiba yung mga gusto mo, nag-iiba yung mga priority mo, hindi ka na mahilig sa mga material things, iba ka na magsalita, iba ka na manamit, so on and so forth. Ang tawag doon, sanctification. Now, can we test that in the laboratory or in experimental psychology? Yes, we can. How? By using a longitudinal experimental design. So more or less, ganito yung magiging setup mo niyan. Hahanap ka ng mga tao na hindi pa Christian, tapos habang hindi pa sila Christian, kunin mo yung kanilang baseline dependent variable. Sabihin natin the way they live their life, yung lifestyle nila o yung attitude nila sa buhay. So bahala na kayo dito kung anong dependent variable yung gusto nyong hulihin kung magbabago ba after nila maging Christian. Tapos babantayan mo yung mga taong yan na kinuhanan mo ng baseline and then aantayin mong mag-born again sila. Now, this is not something na ikaw magbibigay. Right? Kaya itong longitudinal experimental design na to may pagka-quasi-experiment. So we can say that this is a longitudinal quasi-experimental design. Kasi yung manipulation dito, hindi galing sa experimenter, rather galing sa, hindi to chance, hindi to nature But again, God's sovereignty. Yan. Medyo mabigat yun, no? God's sovereignty determines kung maboborn again ba sila o hindi. So let's say, for example, yun na nga, bantayan mo yung mga participants mo dito, may 5 sa kanila na born again. After nila ma-born again, babalik-balikan mo ngayon sila. Kakamustahin mo yung dependent variable nila kung gagalaw ba yan as time goes by after nilang ma-born again. So, pwede mo silang bisitahin 1 month after they were born again, 4 months after, 8 months after, 12 months after. Bahala ka kung gaano ka dalas mo silang bibisitahin after being born again. Nagigets nyo? Basta kapag ganyan ang setup nyo, you are using a longitudinal experimental design. Example number 2, ganun pa rin. Longitudinal experimental design, maganda tong study ni Stewart et al. 1987. Ito yung APA citation yan. Ito yung actual paper niyan. Kung gusto nyo i-download, basahin niyo, very interesting. In fact, kung babasahin nyo tong study nila Stewart et al., may kinalaman kay Freud yan So for those of you na idol si Freud, medyo psychoanalytic thinkers kayo. Isa kasi yan sa mga weaknesses ng psychoanalytic approach. Mahirap pag-aralan yung mga psychoanalytic approach experimentally. So hindi mo siya ma-confirm kung totoo ba or hindi. Except this one. Dito, merong psychoanalytic concept na kaya palang pag-aralan via experiment, yung tinatawag nating regression. You remember regression?
Yung mga nag-theories of personality na regression is a form of a defense mechanism. At anong ibig sabihin ng taong nagre-regress? Sa konteksto natin, sa language natin, ito yung mga nagpapabebe. Meron ba kayong kakilalang nagpapabebe? Tignan mo yung katabi mo, pabebe ba yan? O wag ka nang tumingin sa katabi mo, tingin ka na lang sa salamin. Baka ikaw mismo mahilig kang magpabebe. Yung term na pabebe, very psychoanalytic yan. Kasi ibig sabihin ng regression, bumabalik ka sa mga childlike ways mo to cope with certain stresses in your life. Yan, nagbe-baby talk ka, umiiyak ka, gusto mong hanapin yung mga old toys mo, lalaruin mo. Kapag nai-stress ka, naghahanap ka ng yakap ng nanay mo. Sabi ni Freud, regression ang tawag doon. It's a defense mechanism. But in the context of this study, pinag-aralan nila yung regression in connection to another psychoanalytic term, yung tinatawag na dethronement. May kinalaman to sa sibling rivalry. Very quickly, sino ang gumagawa ng dethronement? Yung firstborn. Kasi imagine a family, meron silang anak, isa pa lang. Yung anak na yon, feeling niya hari siya. Siya yung nasa trono. Siya yung laging pinapansin, siya yung laging nililibre, siya yung laging binibigyan ng laruan, siya yung laging nilalaro. Bakit? Wala namang choice yung parents kasi siya lang yung anak. So all focus, all attention on him. Nasa trono siya. Right? Yun yung feeling nung anak. Siya yung nasa trono, siya yung king. Until si mommy nabuntis. Merong paparating na baby. Meron na siyang magiging kapatid. Fast forward, si mami nanganak na. Yung bagong baby ngayon, kukunin niya lahat ng focus, lahat ng attention na dati rating na kay kuya. So ngayon kuya na siya. Kanina only child, ngayon kuya na. So lahat ng mga dati ng attention na nakukuha niya from the parents, napunta na sa baby. Yun yung sinasabi ni Freud na yung mga firstborns na yan will feel dethroned. And it's a very stressful situation. Nawala sa kanya yung attention. Nandoon na sa mas cute na baby. And how do firstborns deal with dethronement? Anong coping mechanism nila? Doon na ngayon papasok yung regression. Gagawa sila ng mga childlike behaviors, magpapabebe sila, gagawa sila ng mga problema para lang ma-recover nila yung attention ng parents nila na dati rating sa kanila lang. Wow! Sino dito may kakilalang ganyan? Nagpapabebe para makuha yung attention na dati rating sa kanya. Ilagay mo yung pangalan dyan sa comment section. So anyway, paano nila kinonfirm in this study na totoo nga na ang mga bata in that situation nagre-regress as a defense mechanism that they do sa dethronement na nararamdaman nila. Ito yung procedures nila dyan. Humanap sila ng pamilya na merong isang anak. Isa lang yung anak. Pero yung nanay, on the way, meron siyang ipapanganak. Nagigets nyo? So, hanap sila ng pamilya na isa lang yung anak, pero merong baby coming. And then, step 2, habang hindi pa lumalabas yung baby, measure yung baseline. Ano yung baseline dito? Yung pagre-regression nung bata. Frequency. Gaano kadalas mag-regress? Gaano kadalas magpakita ng regressive behaviors yung bata? Now, take note, in this study, ang sumagot niyan, yung parents. Kasi yung mga bata dito, masyado pang bata para maintindihan yung questionnaire. So, ang tinanong yung mga parents. Gaano kadalas mo nakikita na ginagawa ito ng anak mo? Yan. Tapos yung mga items doon are symptoms of regression according to Freudian standards. Got that? And then, step 3, edi inantay nila na ipanganak yung second child. Fast forward, step 4, nang pinanganak na yung second child, yun na. So, meron ng kapatid. Yung dati rating only child, mafe-feel niya, madedethrone na siya. Anong expectation natin? Pag na-dethrone yan, tataas ang regressive behaviors niyan. Yun ngayon yung binantayan nila dito. After the baby is born, binalikan nila yung mga parents para i-rate ulit yung panganay nila. Tuwing kailan binalikan yung mga parents ng panganay dito, 1st month, 4th month, 8th month, and 12 months after the birth of the second child. Tinignan nila kung may pagbabago ba sa regressive behaviors ng panganay nila.
O, di ba? Very interesting, no? And according to the results, ito yung pattern. Obviously, nung wala pa silang kapatid, baseline, mababa yung regressive behaviors kasi there's no reason to regress. Sila yung nasa trono at that time. Sila yung laging pinapansin. Sila yung laging pinapasyal. Sila yung laging binibigyan ng laruan. Pero ano nangyari? Nagbago yon mula nung may pinanganak na bagong baby. Ano nangyari according to their data? Aba, after pinanganak ng baby, there was a steady increase in the regression of, this time, the kuya and the ate. Tumaas nga yung regressive behaviors, which is again, according to the reports of the parents. Okay? So, tumaas yung regression, first month, nag-peak yan around third month, after the baby is born. Pero what happens after third month? Pagpasok ng fourth month, pababa hanggang 12 months, bumababa na yung regressive behaviors. Which tells you na siguro dito, nakakapag-adjust na si kuya, nakakapag-adjust na si ate. Nagigets na nila na hindi nila kinakailangan ma-film na ma-dethrone. Kasi iisang pamilya sila, dapat minamahal nila yung bago nilang kapatid. So it takes adjustment. 'Di ba? Madedethrone muna sila dito, therefore magre-regress sila, pero along the way matatanggap din nila yan, makaka-adjust sila, so hindi na sila magpapabebe dito. O, di ba? Maganda yung study na yan, no? Last study na ginamitan ng longitudinal experimental design is, very popular to, yung longitudinal study ni Lewis Terman. Whenever you hear the word or the name Lewis Terman, you would know, dapat alam nyo kaagad na giftedness ang pinag-uusapan dyan. Kasi yan yung pinaka-variable na gusto niyang pag-aralan, giftedness. Pinag-aralan niya yung mga gifted children. Sino dito mga gifted children? Taas ang kamay. Sino dito may kakilalang gifted child? Yan. So in the history of psychology, yan yung mga pinag-aralan ni Lewis Terman. So ang independent variable niya in this longitudinal experimental design was giftedness. Nag-observe siya ng dalawang grupo ng mga bata. Yung unang grupo, gifted. Yung pangalawang grupo, not gifted. Siyempre, you're gonna ask me, paano nalaman ni Lewis Terman? Anong standard niya in saying na itong grupo na to gifted, yung isang grupo hindi gifted, gumamit siya ng Stanford-Binet. At bakit niya ginamit ang Stanford-Binet intelligence test? May kinalaman yan kay Lewis Terman kasi yung Stanford-Binet, si Lewis Terman ang nag-head ng test adaptation yan sa Amerika. Because remember, the original Binet-Simon scale, galing yan sa France. Tapos, in-import sa Amerika. Eh syempre, dahil galing sa France yung test, kinakailangan i-translate mo. I-convert mo yung test from French format to American format. So the American government assigned Lewis Terman to head the adaptation of the Binet-Simon scale. Got that? So, translate ni Lewis Terman yan from French to English, pinagganyan niya yung mga psychometric properties, nagtanggal siya ng mga items, nagdagdag siya ng mga items. Again, ang tawag doon, test adaptation. So, to make the long story short, nung natapos ni Lewis Terman yung test, yun na yung tinawag na Stanford-Binet intelligence test. Yun na yung Stanford-Binet 1. Bakit Stanford-Binet? Bakit Stanford? Kasi doon nagtuturo si Lewis Terman nung ginawa niya yan sa Stanford University. And then he retained the name Binet to give credit to the originator of the test who is Alfred Binet. So hindi na niya nilagay yung pangalan niya. No, nilagay na lang niya yung university where he was working in. Stanford Binet Intelligence Test. Nagigets nyo? So may history pa kayong natutunan ngayon. Ha? So yun yung naging standard niya. Meron siyang cut-off score sa Stanford Binet na kapag ito yung score mo and above, gifted ka. Kapag hindi ka umabot sa cut-off, hindi ka gifted. So, kumuha siya ng isang grupo na gifted, another group na hindi gifted. Basahin nyo lang yung research niya if you want the specific details on this. Dependent variable niya, marami. Halos lahat ng life outcomes, talagang kinuha niya in this study in a span of 50 plus years. Kaya very impressive itong study ni Lewis Terman. One of the best longitudinal studies in DebPsych. So, given the nature of the IV, we can say na ano na naman to, longitudinal, quasi-experimental design to. Kasi, yung pagiging gifted and not gifted dito, hindi naman siya yung nag-manipulate niyan. Nature did this to these children.
Hindi siya yung nagpa-gifted at not gifted sa mga participants niya. They were already like that. The IV levels were already pre-existing. Kaya siya naging longitudinal, quasi-experimental design. Nagigets nyo? So, ganito ang naging takbo ng pag-aaral ni Lewis Terman. So, as time went by, uulit-ulitin i-measure yung dependent variables ng dalawang grupo. The first group, gifted. The second group, hindi gifted. Gaano katagal? Sabi ko kanina, 50 plus years. So, kung gusto nyong malaman yung details, ano yung methods dyan, ano yung mga dependent variables na measure, ano yung mga naging results, basahin nyo na lang yung report ni Lewis Terman dyan. Sinulat naman niya yan eh. Title, Mental and Physical Traits of a 1,000 Gifted Children. Pero ang emphasis lang niya dito yung gifted children. Although meron siyang some sort of a control group, no? Yun na nga, yung non-gifted children. Pero bigyan ko kayo ng patikim. Isa sa mga conclusions ni Lewis Terman is, kapag gifted child ka, 100 yan, pampaganda ng buhay. Yun. Being gifted causes many positive life outcomes. One of the reasons kaya gaganda ang takbo ng buhay mo kasi biniyayaan ka ni Lord ng giftedness. Maraming mga naging positive effects ang pagiging gifted. Again, basahin nyo na lang yan, no? In his original study kung ano-ano yung mga yon. Pero baka lang naman malakas ako sa inyo, pwede nyo rin puntahan tong lecture na to where I gave some specific details of the Lewis Terman longitudinal study. So punta kayo sa YouTube channel ko tapos hanapin nyo tong lecture ko na to that talks about the study of Lewis Terman on the giftedness of children using longitudinal experimental design. Please lang. Kung malakas lang naman ako sa inyo. Kung mahina, edi wag. Okay lang naman. Anyway, as we close, ano yung mga weaknesses ng design na to, no? Una, syempre, kapag maglo-longitudinal experimental design ka, this is very prone to extraneous variables. Kasi karamihan ng mga longitudinal experimental study, hindi mo naman kinukulong yung participants mo sa laboratory as time goes by. Usually, pagkuha mo ng baseline, papakawalan mo na yan sa outside world. Babalik na naman sila sa'yo. Time 2. Kunin mo yung dependent variable. After nun, papakawalan mo na naman kaagad sila sa real world. Hindi mo sila kinukulong sa isang laboratory. At ang pangit doon, knowing experiments, syempre, dahil nasa outside world sila, baka ma-impluwensya na sila ng iba't ibang mga extraneous variables, which may compromise the internal validity of your longitudinal experimental design. So, ang ending niyan, kung ano mang effect ang makita mo sa participants mo, kung ano mang changes sa dependent variables mo, hindi mo na ngayon sigurado kung yun ba dahil sa independent variable mo or baka galing sa mga extraneous variables na yan na naranasan nila nung nasa labas sila ng laboratory mo. Naranasan yan sa study ni Lewis Terman. Di ba? Bigyan ko kayo ng isang specific detail. Ang sabi ni Terman, kapag ang gifted ang isang tao, among gifted children in his study, ito yung mga nangyari sa kanila. Generally positive. Matataas yung IQ scores nila, ang dami nilang mga school achievements, so on and so forth. Siyempre, ang natural conclusion mo dyan, kung ikaw si Lewis Terman, ano ang cause, bakit ganyan kaganda ang performance, academic performance ng mga tao dito? Ano ang cause? Ito yung mga effects Ano ang cause? Giftedness. Kasi in a way, yun yung independent variable niya dito, being gifted. Ang effect ng pagiging gifted, ito. Pero dahil nga longitudinal ito, hindi tayo sure. Kaya ba sila ganito? Kaya ba ito ang effect sa kanila? Kasi gifted sila? Or baka naman hindi giftedness yung nagpaganyan sa mga tao dito? Maybe it's an extraneous variable na naging confounding variable na that may explain bakit sila naging ganyan. Like for example, baka naman hindi giftedness yung nagpaganyan sa kanila, maybe it's their level of motivation. Baka in the socio-cultural level, sa society nila may nangyaring maganda, lahat sila na-motivate. Diba? Baka nagkataon yung mga participants na yan, umattend ng isang seminar, may motivational speaker doon, tumaas yung motivation nila, naging ganyan yung performance nila. It's not them being gifted. May napanood lang talaga silang motivational speaker kaya gumanda yung performance nila, 'di ba? Or baka naman kaya sila naging ganyan, it's not because they are gifted, rather baka naman may magandang nangyari sa buhay nila.
Siguro nanalo sila sa loto. At dahil nanalo sila sa loto, nagkaroon sila ng resources para bilhin yung mga kailangan nila, mas naengganyo silang mag-aral, leading to good performance in school. Pero hindi yung giftedness yung nagpaganyan sa kanila. Yung swerte nila. Yung nag-push sa kanila na mag-aral because they felt blessed, kaya sila naging ganyan. You see, that's a common problem sa isang longitudinal experimental design study. Got that? Number 2, ito, mas obvious to, ang isang disadvantage ng ganitong design, attrition effect. Ibig sabihin lang yan, habang tumatagal, pakonti ng pakonti yung participants na pinag-aaralan mo. Nagsimula ka ng marami, but as time goes by, nawawalan ka na ng contact sa mga participants mo for a variety of reasons, like marami dyan lumipat na. Dati-rati lahat sila sa Manila lang. Merong lumipat sa Pasig, may nagpunta sa Bulacan, may nagbatangas, may nag-migrate sa Canada. So yung original 100 mo, ang may access ka na lang, 7 na lang. Wala na. Ang taas ang attrition effect mo. Yung iba nagba-back out, naiinis sa'yo. Ang kulit-kulit mo kasi, tawag ka ng tawag, punta ka ng punta sa kanila. So isang araw, sinabi na lang nila sa inyo, ayaw mo nang maistorbo. Ayaw na nilang mastorbo. Out na sila sa study. And by the way, when you encounter that, naglolongitudinal study ka, tapos may participants nagsabi magba-back out siya, wala kang choice, dapat mo siyang hayaan. Hindi mo siya dapat pilitin. Hindi mo dapat gagamitin yung kontrata tapos sasabihin mo, ay hindi pwede, pumirma ka dito sa kontrata, dapat tapusin mo to. It's their right to back out anytime during the study. Diba? So, kung may nag-back out, tataas na naman yung attrition effect. And of course, lalo na kapag yung longitudinal study mo talagang mahaba, no? May mga namamatay. Nagkasakit, namatay sa katandaan, na-aksidente, nagka-COVID, namatay during the pandemic. So, another reason yan kung bakit bababa na naman yung participants mo. Magkakaroon ka na naman ng attrition effect. Now, naranasan din ni Lewis Terman yan for those of you who are asking. Kasi yung study niya, 50 plus years May attrition ba yung study ni Terman? Meron din. Pero sa kanya, impressive. Although may attrition effect siya, which is 25%. Ibig sabihin, from the original pool of participants, 25% lang ang nawala. Impressive yon. Bakit? Kasi ang average attrition rate ng mga longitudinal studies is at around 30% to 70%. Grabe, no? 30%. Siya, 25% lang. That's why this is impressive. Nakadagdag din yan kung bakit this is one of the best longitudinal studies done in the field of psychology. And last one, number 3, ang isa pang disadvantage nito, syempre, yung time efficiency. Most longitudinal studies run for decades, more than 1 decade. Matagal makuha, matagal makapag-conclude. Like for instance, balik na naman tayo kay Terman. Minsan, sa sobrang tagal ng study mo, nauuna pang mamatay, mauuna pang kunin ni Lord yung author kaysa doon sa study. Yung study buhay pa, yung author deads na. At nangyari kay Terman yan. Nung fina-follow up na yung mga participants in the Terman study noong 1956. Take note, nagsimula ang study in 1921. So that was 35 years after. Noong 1956, hindi na naabutan niya ni Lewis Terman because that was the year that Terman died. So, hindi na niya naabutan yung pagtatapos ng longitudinal study niya. So, when Lewis Terman died, somebody has to take over. At meron naman. Isa sa mga estudyante niya, siya yun, yung nakatayo dyan. Sino naman yan? Estudyante ni Terman na nag-take over ng study niya, I'm sure kilala niyo to, si Lee Cronbach. Siya yung nag-imbento ng Cronbach's Alpha. Yun, idol na idol niya kasi si Lewis Terman. Kaya nung nawala si Terman, nag-volunteer siya na lang magtutuloy nung study on giftedness. Nagigets nyo? So, ganun. Ang isang disadvantage ng longitudinal design, nauuna pang mamatay yung author kaysa sa study. Kaya ang lesson dito is, huwag nyong gagawing design to sa mga thesis ninyo. Huwag kayo mag-longitudinal research design kung gusto nyong graduate ng maaga. Kasi baka naman pag mag-longitudinal kayo, kinuha na kayo ni Lord, ang tumapos pa ng thesis mo, yung apo mo. Grabe, ang tagal ng longitudinal study na yan. Nagigets nyo? Pero ang good news naman dito, meron namang more time efficient na design.
na hindi mo na kinakailangan mag-longitudinal design, ang tawag doon, cross-sectional design. At yun yung magiging topic ko for next lecture. Abangan nyo yun, okay? So, yun lang yung maikli kong lecture tungkol sa longitudinal experimental design. If you have any questions, comments, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sana may natutunan kayo. Until the next lecture, Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.